So, hello no, ngayon no, pag-usapan ito tungkol sa mga celebrity no, o mga artista no. Alam naman natin sa mga tao no, bilang Pinoy o hindi lang sa Pinoy, so lahat ng buong mundo no. Um, Likas naman talaga sa atin no, na humanga tayo sa mga sikat na mga artista, celebrity no, na dahil nga sa kanilang mga ginagawa na nai-entertain tayo, 'di ba? Natutuwa tayo sa kanilang mga ginagawa. Minsan pagod tayo galing sa trabaho, nanonood tayo ng kanilang mga pelikula, naalis yung ano natin, tapos minsan kung may problema tayo, na nanonood tayo ng kanilang mga entertaining na mga patatawa, no, minsan na naiibsan yung ano natin, di ba? Bigat. So, alam nyo ba no na sa kanilang mga ginagawa itong mga celebrity is palihim sila no na humahatak sa inyo na upang kayo ay mapalayo sa Panginoon, upang yung isip at puso ninyo ma-stick or mananatili doon sa makamundong malayo sa Diyos. Pilitin nyo mang lalapit sa Panginoon dahil nga hinahatak kayo at hinihila nila kayo, yung puso nyo mananatili doon sa mundong ito. Bakit? Sa pelikula kasi, alam naman natin na may mga action, love story, kissing scene, or ano pa man na lahat ng uri or ng mga genre ba yan o ano ba yan. No? So, ipagpalagay natin sa sexual immorality. Ito mga celebrity kasi, kumbaga sila yung nagiging parang guro or teacher sa paaralan. Tayo naman ang mga nanonood sa kanilang mga ginagawa para tayo mga estudyante. Ang kanilang mga ginagawa na nakikita natin sa mga TV, social media, mga pelikula, soap opera, or movies, or ano pa man, gaya ng mga sexual immorality, is ito yung mga bagay na marumi sa paningin ng Panginoon. Kasalanan ito. Pero hindi natin ito napapansin kasi nga minsan na-i-entertain tayo. Kaya nga sinasabi ko, palihim sila na umahatak sa atin upang mapalayo sa Diyos at mamumuhay sa kasalanan. Sexual immorality, na bumubuhay sa pagnanasa ng bawat tao. Nagkakasala tayo dahil nga sa mga pagnanasa. Mga love story ng mga movie, hindi mo ba alam na itong mga taong ito ay nagiging instrumento ni Satanas? Sila ang mga propeta ni Satanas. Pag sinasabi kasi natin na propeta ng Panginoon, ang mga propeta ng Panginoon is ito yung mga tao no, na nangaral sa salita ng Panginoon upang ang mga tao tawagin na mula sa kadiliman, dadalhin sila doon sa liwanag sa ating Panginoon sa Kristo. Ito namang mga taong ito, na mga propeta ni Satanas, gagawin nila ang lahat upang i-entertain ang mga tao, upang ang mga tao makalimutan nila na may Diyos, makalimutan nila na hindi sila lalapit sa Panginoon hanggang sa darating ang kamatayan. So, ito sila, humahatak din sa mga tao papunta sa kadiliman. Tingnan mo, makikita natin sa mga pelikula, love story, kissing scene, sexual immorality, patayan, bangayan. Alam nyo kasi dito sa Biblia, doon sa sinasabi sa Leviticus 11:11, patungkol sa mga pagkain na nakakarumi sa isang tao. Alam naman natin no, na dito sa Biblia, sinasabi, may mga pagkain na nakakarumi sa atin na bawal kainin, na pinagbabawal ng Panginoon. Sa panahon ni Kristo sa New Testament, ang lahat ng mga pagkain na yun ay nalinisan na ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, nalinisan na ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin na marumi ang nililinis na ng Panginoon. So, ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi ang pumapasok sa bibig ang makakarumi sa isang tao. Ang pumapasok sa bibig ng isang tao, pumapasok yan sa tiyan. Pagkatapos niyan, ilalabas. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, ang nakakarumi sa isang tao, ang lumalabas sa kanyang bibig. Lahat ng uri ng mga masamang salita, yung mga kadumihan, immorality, patayan, bangayan, yan ay nanggagaling sa puso at lumalabas sa bibig ng tao. Yan ang nakakarumi ng isang tao. So, nagpapansin nyo ba na nakikita natin sa mga pelikula yung mga immorality, patayan, suntukan, no, bangayan, awayan, lahat ng uri, ginagawa nila. Dahil dito, ginagaya din sila ng mga content creator, ng mga vlogger. So, ginagawa ang kanilang mga ginagawa. So, dahil dito, habang tumatagal, ang mga tao lalong sumasama. At pilit nilang hinihila ang mga tao upang mamuhay sa kasalanan, malayo sa Panginoon, upang mamuhay sa mundong ito. Itong mga taong ito ay namumuhay sa makamundong ito. Yung mga demonic na mga kanta, sinasayaw na nila, kinakanta na nila, na hindi nila alam
na nanliling lang sila sa iba at sila rin ay naliling lang. So mag-ingat po kayo sa mga ganito. So wag po kayong basta-basta na pumupuri sa mga tao. Alam niyo ba na ang mga taong ito, ino-ofera ni Satanas upang gawin nila ang kalooban ni Satanas. Ano ang ino-offer ni Satanas sa kanila? Mababasa natin yan doon sa Lucas chapter 6. Di ba? Anong sabi ni Satanas? Ino-offer ni Satanas sa kanila ang kaningningan, kayamanan, kasikatan, lahat ng uri ng kagandahan, bahay, lupa, sikatan, pera, kayamanan, or ano pa man, fame and glory, o ano pa man, upang sundin lang nila ang kalooban ni Satanas, to deceive, to entertain people, upang ang tao makalimutan nila na may Diyos, upang ang tao hindi nalalapit sa Panginoon dahil nga nai-entertain sa kanilang mga ginagawa, makalimutan nila na may Diyos. At dito sila mananatili sa mga gawa hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Kung may mga tao man na magsikap na lalapit sa Panginoon, bumalik sa Panginoon, kung ang kanyang puso nandito pa rin, aaliw pa rin siya sa mga social media, sa mga content creators, sa mga celebrities, movies, or ano pa man, yung puso niya nandoon, kailanman hindi ka makakalapit sa Panginoon. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, kung nasaan ang iyong kayamanan, andun ang iyong puso. Kung ang iyong kayamanan, kung ang iyong puso, andoon sa mga bagay na yan, na mga walang kabuluhan, nandoon ang iyong puso, wala sa Panginoon. Kahit papipilitin mong lumapit sa Panginoon, yung papapuri mo, pagsamba doon sa Panginoon, hanggang sa labi lamang yan, at wala yan sa iyong puso. Kasi bakit? Ang iyong puso wala sa Panginoon at nananatili doon sa makamundong bagay, sa mga celebrities. Kaya nga, sometimes na iniidolo nyo na sila, iniidolo nyo. Para na nyo na rin yung sinasamba, pinupuri. Wala kayong ibang iduluhin, purihin, kundi ang Panginoon. Ating Panginoong Kristo lamang. Yang mga taong yan, distraction yan. Instrumento yan ni Satanas upang kayo ay linlangin, aliwin, upang makalimutan nyo na may Diyos. Upang makalimutan yung sundin ng Panginoon. Tignan mo ang ginagawa ng mga tao ngayon. Habang tumatagal ang mundo, habang lumilipas sa maraming taon, maraming mga tao na nalalayo at nalalayo sa Panginoon. Kaya ilan lamang porsyento ang mga taong tunay na Kristiyano, mga taong sumusunod sa Panginoon. So mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. No? So mag-ingat po tayo. So hanggang dito na lang no, in God bless you, Brown. So sana no, na pahalagahan natin no, ang kamatayan ng ating Panginoon Yesu Kristo, kasi nga tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tayo ay tinubos niya. Huwag naman sana nating kumbaga iwalang bahala ang kanyang kamatayan, dahil nga mas binigyan natin ng halaga yung mga bagay na walang kabuluhan na siyang dahilan upang tayo ay mapalayo sa Panginoon. No, siyang dahilan upang tayo ay magkakasala. Hindi yan kagustuhan ng Panginoon na tayo ay makikipagkaibigan sa mundong ito. Yang mga taong yan nakikipagkaibigan sa mundong ito. At dahil dito, ang mundo pumupuri sa kanila. Ngunit ang Diyos hindi pumupuri sa kanila. Kasi nga, ang tao na nakikipagkaibigan sa mundong ito, nakikipag-away sa Panginoon. Lagi niyong tatandaan yan. Lagi niyong tatandaan, it's better for you to leave the world and to follow Jesus Christ. Hindi ko sinasabi magpakamatay ka. Ang sinasabi ko, leave the world. Iwanan mo or iwasan mo or iwanan mo ang makamundong mga gawa na siyang bagay, na siyang dahilan upang ikaw ay madistract sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kailangan tayo nakapokus doon sa ating Panginoon Kristo, kasi dito sa mundong ito, tayo ay dumaraan lamang, dayuhan lamang tayo dito sa mundong ito, at hindi tayo manatili dito habang buhay. Lilipas tayo at pagdating ng panahon, aalis tayo sa buhay na ito na hindi nababalik. So lahat ng mga ginagawa mo dito sa mundong ito mababaliwala. Kasi paglisan mo sa mundong ito, hindi ka nababalik. Hindi yan tulad ng mag-abroad ka tapos babalik ka ulit sa Pilipinas after 5 years, 10 years, no? Pagkatapos na lumisan natin dito sa mundong ito, wala nang balikan yan, hindi na tayo makakabalik. So walang kabuluhan ng mga ginagawa natin. Itong mga celebrities na ito, ginagamit nito ni Satanas, na sa pamamagitan nila to deceive you. Sila nagiging instrumento upang kayo ay malayo sa Panginoon. Ang sinabi ng kasulatan, kawawa kayo kung sa pamamagitan nyo, kayo yung sanhi na nagkasala ang bawat tao. Napalayo o kayo yung dahilan na hinahatak nyo ang mga tao na mapalayo sa Panginoon upang mamuhay sa mga entertaining na ginagawa ninyo. No? So hanggang dito na lang in God bless you.